Hello, kumusta po kayo? Nais nating malaman kung ano po kayong farmer, kayo ba ay hands-on, yung gumagawa talaga sa bukid, or kayo ba yung eyes-on, yung tinitignan lang ang inyong mga worker na gumagawa sa bukid? At sinong mas magaling, yung hands-on or yung eyes-on? Tuloy niyo po yung panonood. Marami pong farmer ngayon ang kadalasan kapag nalugi ay nagrereklamo sa gobyerno, sa mga traders, sa mga buyer, o kung ano pa. Sila po yung mga farmer na hindi hands-on. Sila yung nanonood lang sa kanilang mga tinatanim. Sila yung utos ng utos, sila yung dumudukot ng pera, sila yung nagpipinan sa kanilang production. At alam niyo po, yung mga eyes-on, kadalasan hindi sila humahawak ng pamatay peste, hindi nila nasusubukang kargahin yung sprayer, hindi nila nasusubukang magtanim ng palay o bunutin yung damo. Nandun lang sila, nagbibigay ng suporta at nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga worker. Kaya sabi ko sa una na sila yung kadalasang nagrereklamo kapag mababa yung presyo ng mga commodity natin, palay, mais, sitaw, sili, mangga, ano pa mang mga naaani sa bukid. Alam niyo po kasi kapag hindi mo naintindihan, kapag hindi mo naranasan yung hirap at yung sakripisyo ng pagtatanim, madalas reklamo ka lang ng reklamo. Yung mga eyes-on farmer, sila yung naghihintay ng ayuda, naghihintay ng libreng butil. Marami sa mga eyes-on farmer na pag nakuha yung butil, imbis na ipapatanim, kuminsan binebenta nila. At sila yung mga yung mga eyes-on farmer, sila yung mga stricto. Sila yung mga, sabi ko, yung mga reklamo ng reklamo. At kung ganun po kayong mga farmer, dapat mag-level up po kayo. Dapat magbasa-basa po kayo. Or kung ganun ang ugali mong farmer, na puro ka reklamo, sayang, puro ka parang stricto sa iyong mga na ayaw mo na may nakatayo, ayaw mo na may nakalilim, na mamahinga na iyong mga worker, no? Dapat masubukan natin kung ano yung kanilang ginagawa at para matutunan natin yung proseso ng paggawa sa bukid. So, yun yung ating tinatawag na eyes-on farmer. Mayroon naman tayong tinatawag na hands-on farmer. Sila yung farmer na humahawak sa hand tractor. Nagsasaboy siya ng abono, nagsasaboy siya ng yung mga seeds para ipunla. Sila yung nag-aayos ng pilapil. Sila yung nagtatabas or nag-aalis ng mga damo. Sila yung nagkukuliglig. Sila yung pumupunta sa market para bumibili. Sila yung nakikipag-deal mismo sa mga At dahil yung mga hands-on farmer ay alam nila yung hirap, alam nila yung kung gaano kakomplikado yung pagtatanim. Madalas ito yung mga hands-on farmer, yung mga madaling kausapin, madaling makaintindi, or alam nila kung ano yung damdamin at feeling ng mga worker nila. Kagaya ko, ako ay isang hands-on farmer. Etong ating maisan ngayon, itong nakatutok sa inyo, itong ating pinapakita, ito po yung meron po akong helper dito. Yung helper ko, dahil kasing edad ko siya, tapos bihasa na rin yon, matagal na rin yung nagtatrabaho, kaya lang hindi niya kayang solohin ito. Kaya kadalasan nung pinapagawa ko sa niya, nagpapatubig lang. Though binibigyan ko siya ng tamang hati dito. Alam niyo ang ginagawa ko dito? Ibinubukod ko yung gastos, tapos hati na kami. Pero ang ginagawa ko dito hindi nakaranasan ng aking kasama yung nag-spray. Ako ang nag-spray ng pamatay damo. Ako ang nag-spray ng insecticide ng 3 times or 4 times yata, dahil napakatakaw at napakasiba ng ating fall armyworm.
So, dahil alam ko, dahil ramdam ko yung hirap ng nagtatrabaho bilang hands-on farmer, ay hindi ako nagrereklamo kung halimbawa mura or talagang bagsak presyo yung mais na. At ang ginagawa ko bilang hands-on farmer, pinag-aaralan kong mabuti, tinatansya ko kung kailan mataas, kung kailan maganda yung presyo ng mga ani ng ating bukid. At dito din, no, kung halimbawa sa pag-spray ng pamatay damo, marami ngayon yung mga nag-direct seeding kasi namamahalan sila sa patanim ng palay. Pero sa direct seeding naman, pag hindi ka magaling, talagang lalamunin ng damo yung palay mo. Talagang dapat timing ka doon. Tumutubo pa lang yung yung damo, pinapasyalan mo, tinitignan mo yung mga yung punla or yung pinatubong palay para alam mo kung ano yung papatayin. At alam mo na rin kung ano yung bibilhin na pamatay damo. At hindi halimbawa may sinasabi nila, may mga promotion na sinasabi nila, ito kayang patayin lahat. Wala pong pamatay damo na kaya lahat. At wala ding insecticide na kaya lahat. Wala ding fungicide na kaya lahat. So kung hindi ka hands-on farmer, hindi mo alam yung mga bagay na ito. So dapat alam natin na, halimbawa, bakit napakarami nating mga nire-recommendang mga foliar fertilizer? Kasi wala namang all-in-one eh. Halimbawa, yung 3K fertilizer natin, kadalasan ang main work nun ay pagandahin yung ating lupa. Although gumaganda yung halaman, pero hindi niya ito na protektahan. Ang main work nun, pagandahin yung ating lupa. Ibalik yung dating sigla. Kasi na-deplete na yung taglay na sustansya ng ating lupa, kaya kailangan natin gumamit ng 3K fertilizer. Kaya makita nyo yung ating mais, ang tataas pa rin ng ating mais. Yan yung eye level natin, no? Pero napaka tataas ng ating mais. Ikalawang mais na po yan. So yun yung 3K fertilizer. Para saan naman yung yung yun po ay growth hormone para palakihin. Tignan nyo, yung malalaki yung ating mais. Growth hormone para palakihin yung ating mais. At kung mga gulay ang inyong tinatanim, mananatiling malalaki yung bunga ng halimbawa talong, sili. Pag inabunuan mo kasi yan, pag walang growth hormone, pag lumiit yung kanyang bunga, ganun na lang. Marami yung kanyang bunga, kaya lang maliliit. Kaya kailangan mong lagyan siya ng anaa para lumaki yung kanyang bunga. Para saan naman yung yung halimbawa power grower combo? Yon ay pinapatakaw niya yung ating halaman para lumaki kaagad. Nasubukan ko yun sa mais na yung purple sweet o yung mga basta yung mga kinakain natin, sweet corn kanyo, pero pag nilagyan nyo ng power grower na 2 times, magiging parang nilagyan ng asukal yung pinaglagaan nun. Lalo na yung yung purple sweet, napakatamis kaya yung pinaglagaan nun kapag gumamit tayo ng 2 times na power grower combo. Para saan naman yung yung ating heavyweight tandem? Ang heavyweight tandem ay nagpapabigat. Yun yung pamalit natin sa 0060. Yung 0060 kasi pag yun ang sinaboy mo sa lupa, papatayin niya yung ating microorganism. Kaya hindi ako gumagamit ng ganon. Gumagamit tayo ng heavyweight tandem. Kasi yung heavyweight tandem, i-spray natin siya sa dahon ng halaman. At yung heavyweight tandem tumutulong para dumami ang bulaklak at bumigat yung ating grains gagaya ng mais, palay at iba pa, no? So maliban doon, no, ang heavyweight tandem siyempre pinapatibay niya yung ating mga halaman. So yun yung mga kaibahan ng hands-on at saka eyes-on. Kayong mga nanonood sa atin ngayon, sino kayong mga farmer? Eyes-on or hands-on? So, ano ang pinakamaganda? Eyes-on or hands-on? I-comment nyo po sa ibaba
kung ano yung mga nais nyong malaman, nais nyong masabi sa ating mga tinuran sa video po ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, mag-subscribe po kayo. At kung gusto nyong mas marami kayong malalaman, mag-join po kayo sa ating channel. Tignan nyo po yung ating private video. Yun po ang i-join ninyo para matuto kayo ng marami. Maraming salamat po at God bless.